So ayun na nga guys, tara na at gumawa tayo ng paper briquette. Una, lagyan ng tubig ang mga papel at durug-durugin ito. Okay guys, fast forward tayo dun sa nadurog na natin lahat ng mga papel. Pagkatapos natin durugin ang mga papel, at ngayon naman durugin natin ang mga uling na hindi na nagagamit. Fast forward na tayo dun sa nadurog na natin yung mga uling. Pagkatapos naman natin durugin, ilagay natin to sa isang palanggana na maliit. Kapag nailagay na natin ito sa isang lagayan, pispisin naman natin ang mga dinurog-durog natin na mga papel hanggang sa mabawasan ang tubig nito. Okay, fast forward tayo. At ito na nga, sinasalan na nga natin yung mga extra at sayang naman kasi lalo't mahirap magpisil nito, mahirap siyang durug-durugin guys. Alam niyo na, nakakapagod din, sayang naman kung may mga maiwan-iwan. At ang sunod naman natin gagawin ay paghalu-haluin ito. Dapat may halo ng mabuti para lahat ay malagyan ng yung mga nirurog natin na uling. Yan na guys, fast forward ulit tayo nung natapos na natin siyang ihalo-halo. Ganyan talaga yung kulay niyan guys kasi nga kulang yung uling natin. Naman siya, may choice naman yan kung pwede mo siyang lagyan ng uling or pwede mo rin siyang hindi lagyan ng uling. Since may mga uling naman sa amin, nilagyan ko na rin ng uling. At ang sunod naman natin na gagawin ay ganito. Dapat gumawa kayo ng sarili nyong ganyan para may pang pisil kayo or pang dikdik para masilsil ng maayos or madikdik ng maayos yung ginawa ninyo para mabawasan siya ng tubig at talagang as in na mag-compress siya, magdikit-dikit siya ng todo. Ganyan. Fast forward na tayo guys nung natapos na natin na i-compress siya lahat. Ayan na nga, papatuyuin na natin siya. After ng 3 araw na pagpapatuyo, ayan na nga, pwede na siyang gamitin na pang-ihaw. Diba? Ang ganda.